Marlon Lizardo. Ngayon naman pag-usapan naman natin ang isang maugong na balita tungkol sa mga pag-relocate ng mga informal settlers. Alam naman natin na marami nga sa kanila ang umaangal sa kanilang lilipatan na areas. Pero ngayon meron tayong mga kasama mula sa National Housing Authority, si Ms. Elizabeth M. Matipo, ang OIC ng Kasiglahan Village 1 Southville 8 Housing Projects. At Presidente, ang mga nalikas nga ng mga dati siguro sa dito sa Manila at ngayon nalikas sila sa mas magandang mga housing projects na hinatid ng ating gobyerno. Sama natin si Sir Deo de la Vega, ang HOA President, Southville 8C 1K, at si Mr. Edwin De Leon, ang HOA Treasurer, Southville 8B Phase 1. Magandang umaga po sa inyo at welcome po dito sa aming programang Good Morning Boss. Yes, ma'am, unas po siguro, kamusta naman po ba yung mga relocation projects po nga ng ating gobyerno? Alam naman po natin nga, ngayon nga, balita ngayon na parang hindi daw po sila masaya sa mga ginagawang mga housing projects dahil sinasabi nila na substandard daw po. Ang isa pong problema ay wala daw pong livelihood, wala daw pong edukasyon, malayo raw po sa kanilang mga pinagkakitaan ng pera. Ma'am, kayo po, alam niyo po anong na-experience nila at kayo po yung gumagawa nito. Ano po yung masasabi niyo sa mga ito? Siguro para sa kaalaman ng lahat, sinimulan namin yung resettlement project sa Rodriguez Rizal as early as 1999. Ang mga inilikas namin doon ay yung mga pamilyang nanggaling sa Pasig River kasi kailangan natin linisin ang Pasig River at that time. So sa ngayon, mga 12 years na sila, mahigit pa. So masasabi ko na yung mga resettlement site natin, bukod sa bahay at lupa na ipinagkakaloob natin sa kanila, sinisiguro din namin basic facilities na itinatayo. Ano ba itong mga facilities na to? Nagtatayo po kami ng mga school buildings, daycare center, health center, may livelihood production center din po kami, meron kaming multipurpose center at meron kaming market. So ito yung mga infrastructure na tinatayo namin within the resettlement site. Actually, may pagmamalaki ko na sa Rodriguez Rizal, we are the only resettlement site that have pamantasan. Meron kaming pamantasan ng Montalban sa loob mismo ng resettlement site. At per semester, ang binabayaran lamang ay 3,500 pesos and it is a four-year course. No? So, bukod dun sa mga community facilities, meron din tayong pinoprovide ng mga livelihood programs. So, taliwas sa sinasabi ng iba na walang hanap buhay, we tried our best na makapag-provide ng mga trainings at mga job opportunities para for them to earn a living. No? Kinakailangan lang talagang magsipag at magsikap. No? So, kasi meron kami mga job referral and placement program, may mga skills training kami katulad recently, katatapos ng Galing Mason training namin with Holcim, meron kaming cosmetology with Splash Foundation, may coconut twining and weaving kami with Coconut Foundation. So, maraming mga programa na binibigay para sa tao para magkaroon sila ng skills at yung skills na yun ay gagamitin nila para magkaroon sila ng hanap buhay. So, bottom line is, kailangan magsikap at magsipag. Yes. Ito po ma'am talagang, so kumbaga yung relocation areas po ninyo ay talagang parang bagong taon, no? Kasi kompleto po talaga, nandun na po lahat talaga ng kailangan. Laliwas sa mga sinasabi nga po nila na mahirap daw kasi wala pong livelihood, wala edukasyon para sa kanilang mga anak. Pero ito po ma'am, matanong ko po, syempre, pag ganito po lumalaki yung populasyon sa isang area, yung local government po, kailangan nag-compensate din po. Katuwang nyo naman po ang local government sa pag-ayos ng mga relocation areas at mga mamamayan? Opo, kasi ang pinoprovide po ng NHA yung community facilities, pero yung manpower na mag-ooperate doon sa amin, kunyari health center o kaya sa daycare namin, ito ay tinutulong ng local government unit ng Rodriguez Rizal. So kahit yung mga teachers, bukod sa DepEd, of course tumutulong ang local government. I would say na hindi ganun. Kung ikukumpara mo yung income ng Rodriguez Rizal with Makati or Quezon City, syempre mas maliit yung income. Pero whatever is available, pinoprovide ng local government. And we also have this for Rodriguez, humingi kami ng tulong sa Quezon City Government. Kasi ang Quezon City Government, nakapag-relocate na po sila ng 8,000 families sa Rodriguez Rizal. So humingi kami ng tulong kay Mayor Herbert Bautista na kung pwedeng tulungan ng local government ng Rodriguez Rizal na makapag-provide ng mga social services and livelihood. So tumulong po ang Quezon City, nagkaroon po kami ng Memorandum of Agreement with Quezon City, kasama po ang NHA, at nagbigay po sila ng financial assistance na 30 million
milyon para sa social services and livelihood ng mga taga-Rodriguez. Ma'am, ito po sa Rodriguez po ba, gano'n na po ba kalaki yung community po ninyo? Ano po ba yung populasyon ng mga nailipat po ninyo sa Rodriguez na relocation area? To be exact, I have 25,832 families malaking times community naman, times 5 average household size. Wow. Ito po ngayon, pag-usapan naman po natin yung mga nalipat nga po, syempre, kumbaga parang pwede po natin itong tignan ng mga success stories kasi talagang sila yung naghihirap, nilipat sila dun sa area na yun, tinanggap nila ang proyekto ng gobyerno na ito at ngayon talagang nakikita naman natin, alamin natin kung nasa na sila ngayon. Magandang umaga, ka Deo at ka Edwin. Kamusta po? Gusto po muna namin malaman, ano po ba yung buhay po ninyo bago po kayo siguro na-relocate nga po dito sa relocation area na ito? Taga-Trinoma po ako. At saka simpleng empleyado lang po ako doon. Umuupa ng medyo may kamahalan, siyempre. Pero sa ngayon, naiba yung buhay ko kasi magbabayad ka na lang ng 200 kada buwan. Tapos, i-compensate mo yun sa pamasahe mo, mayroon ka pang excess. Yes. At maliban doon, dahil nga gusto rin natin na makita ang kababayan natin na medyo may dangal, tumigil po ako sa trabaho para maservisyon ko po sila. Wow. Pero sa ngayon po ay sa tingin ko, iba talaga sa dati namin gawi. Una, nakakadulot ka ng ginawa, hindi ka natatakot sa mga pangamba doon sa mga sunog na nagaganap, na hindi mo naman inaasahan, meron. Pero sa ngayon, dahil bato na yung bahay mo, well, maayos. Nakakatulog ka na maayos. Ang atin lang gagawin talaga, akapin natin yung lugar, pamuhayan natin, at maging positibo tayo sa lahat ng oras. Kaya din kayo naman po, saan po ba kayo, bago po kayo na-relocate nga po ng gobyerno? At ano po yung trabaho po ninyo before po, na kayo, bago po itong bagong buhay ninyo ngayon? Ako po ay galing ng Agham Road, Barangay Central po, dito po sa May Napocor. At ako po ay dating nagtitinda at nangungupahan din lang. Nangungupahan po ako ng almost monthly. Wow. Kaya nung nasunugan po kami, hindi na po ako nagdalawang isip na nung alokay ng National Housing na magpa-relocate, kaagad-agad po ay nagpa-relocate ako dahil gusto ko po magkaroon ng sariling pamamahay. Opo. At nang malipat po ako dito sa Montalban, siyempre, pag una po talagang mahirap. Sa mga kareloktiya ko po talagang nahihirapan sa una. Kaya kinakailangan po ang magsumikap. Ngayon po, sa pagsusumikap po, nag-umpisa po ako. Araw ng linggo pa lang po ako nagkakatay ng baboy. Doon na rin po ako bumibili. Hanggang sa ngayon po ay kumakatay na po ako ng 4 na baboy araw-araw. Pag araw ng linggo ay nakakawalong baboy po sa pagsusumikap po. Kaya nasa sa tao po yun. Kung sinasabi pong hindi mabubuhay sa paglilipatan dito po sa aming nalipatan sa Montalban, ay nasa kanila naman pong isipan yon. Pero sa amin po, kami yung mga karamihan ng galing Barangay Central, sa pakikiisa po namin, at ako po ang Botanical Central Neighborhood Association. Ako po ang presidente doon. At tinutulungan ko po sila makaahon din. Sa samahan po namin, madalang po yung sinasabi na hindi kayang mamuhay. Bagamat ang iba po ay dito nagtatrabaho sa Napocor, dito sa mga janitor lang, pero nakakaagdun po sila. Kayang-kaya nilang mamuhay doon sa Montalban. Ito po sir, kasi kayo po syempre first-hand experience at ang sinasabi po ng ibang mga informal settlers po natin na ayaw nga po lumipat ay substandard raw po yung mga quality ng mga bahay na binibigay at na kanilang titirahan. Ano po naman yung masasabi niyo po dito? Totoo po ba itong kanilang paniniwala o kanilang mga sinasabi? Well, dahil nauna na kami doon sa kanila, yung iba naman nandyan pa rin hanggang ngayon na nanatili. Una nating isipin, negatibo na rin yun. Kasi isipin nila, hindi pa sila nakakapunta substandard na kaagad. Yes, exactly. Nandun tayo, may mga minor repair dapat na gagawin, pero hindi ibig sabihin substandard talaga. Pagka may makita ka naman mga minor repair, idudulog mo lang sa mga kinauukulan tulad ng mga developer, nandyan naman eh. Outright, sinasagot ka naman nila. Huwag mo na sabihin na talagang ayaw mo talagang lumipat eh. You have to make excuses para doon. Yun lang naman yun, kasimple. Pero kung ako, natutuwa na ako at may dangal na po kami sa ngayon. Kaya naman po, ano naman sabi niyo tungkol dito sa mga umaangal po sa mga relocation areas kaya ayaw po nilang lumipat?
Ang masasabi ko lang po para sa sarili ko talaga. Kagaya ng sinasabi nila na walang eskwelahan. Eh ako nga po yung presidente ng PTA ng elementary. Kompleto po ang facilities. May high school, malapit lang po walking distance, hindi na po mamamasahe. Hindi kagaya dito sa aming pinanggalingan, namamasahe pa po kami. Pumupunta kung saan sa eskwelahan. Ngayon po, halos kapitbahay mo na lang yung eskwelahan. Walking distance lang po. Kaya napakalaking tipid po, hindi na nangungupahan. Bumabayad lang po ng 200 monthly. Napaka-convenient po na. Opo. Ito na lang po siguro panghuli para po matapos yung ating usapan ngayong umaga. Baka meron lang po kayong mga mensahe po para sa ating mga manonood. Siyempre, pwede pong mag-reach out po sa ating mga informal settlers na siguro medyo close-minded pa rin po sa fact na kailangan nga sila i-relocate. Pero alam naman po natin na ito ay para sa kanila rin dahil alam natin yung mga nakatira sa waterways, this is for their own safety rin po. Baka po pwede nyo mag-extend inyong message po para sa kanila. Sa mga kababayan natin na nasa mga esteros at waterways, siguro ang gusto kong sabihin ay ating buksan ang ating isip at ang ating puso na ano ba itong ino-offer ng gobyerno settlement project. Alam natin na kapag tayo ay nasa estero, lalo na tag-ulan, andyan parati yung pangamba na baka tayo ay tangayin ng tubig at madisgrasya. Pero kung tayo ay lilipat sa resettlement project, meron tayong sariling bahay at lupa na hindi na tayo mangangamba at makakatulog tayo ng mahimbing. Tapos, buksan natin yung isip natin, pasyalan natin yung mga resettlement project para makita natin sa sarili natin kung ano nga ba yung ino-offer ng gobyerno para sa inyo. Definitely, merong mga problema, bakit hindi? Pero kung ating pagtutulungan yung problema, maglulutas natin. Pero most of our beneficiaries, I believe, ngayon, sila ay settled na doon at kung meron tayong positive outlook sa buhay, tayo po ang guguhit ng ating palad. Kung tayo po ay magsisikap at magsisipag, maaari pong maging magandang ating pamumuhay sa resettlement project. Kadeo, baka meron din po yung mensahe. Sa mga natitira pa natin mga kababayan dyan, maaari namang isipin natin na mapapalayo tayo dun sa ating mga dating comfort zones. Pero pansamantala lang po yun, wag po kayo mag-alala dahil pag inakap po ninyo, maging positibo lang po tayo, mabubuhay tayo ng marangal at maayos. Hindi na tayo magsasakripisyo naman, lahat-lahat naman ng parte ng Manila binabaha eh. So, kung saan may baha, tayo may baha din, pare-pareho lang. Kaya lang, atin sarili yung ating inaayos, hindi naman yung sa iba pa. Hindi naman natin yung kinitirikan ng bahay natin ngayon. Eh, kung bahay mo inaayos mo, maaaring talagang napakaganda ng pagkakaayos mo kasi iyo. So may tatawagin kang iyo, may ipapamana kang iyo, at temporary lang yan, may mga problema talaga, kaakibat natin yan. Pero don't worry about it kasi be positive. Tulong-tulong lang tayo. May mga ahensya na tumutulong sa atin. Patulong tayo. Nandyan sila. Kaya go ahead. Kaya Edwin, kayo naman po. Ang mensahe ko lang po sa mga kasama kong dati nasa squatter ay mag-isip-isip na po kayo. Sa kagaya, magpunta po kayo sa mga kagaya po sa Montalban. Tingnan nyo po yung sinasabi na hindi kayo mabubuhay. Napakaganda na po ngayon. Siyempre sa una po talagang mahirap ang buhay. Pero kung titingnan ninyo at inyong sabihin natin na ayusin ang buhay, hindi kagaya diyan sa squatter, hindi na po tayo masasabing squatter. Yan ang mensahe. First-hand experience po yan, mga boss. Alam naman po natin ang kanilang pinanggalingan at kung nasaan sila ngayon. Napaka-positive po at ang laki talaga ng pinagkaiba ng kanilang kabuhayan mula noon hanggang ngayon. At syempre maraming salamat po Miss Elizabeth Matipo, Mr. Deo de la Vega at Mr. Edwin De Leon. At syempre mabuhay po kayo lahat. Salamat po. At sa aming